Go! Amazing morning, champions! Hello, amazing morning sa ating lahat. I'm your Diamond Mentor, Mentor Jerby Martinez Sumayan. Okay, so si Mentor Jerby is a former OFW. Okay, sino kaya dito yung mga OFW business partners natin? Okay, can you please type where are you watching from para nang sa ganun, ma-inspire natin yung community that this business is not just for here in the Philippines, 'di ba? Kumbaga, pwede talaga siya worldwide, okay? So ako po, 8 years po ako nagtrabaho sa abroad, okay? So bilang yun yung hope natin na talagang magbabago yung buhay natin. But unfortunately, it was not the answer to my dreams. Kaya kung ikaw nasa abroad ka, congratulations kasi you're starting to build your future here in I Am Worldwide. Apart from working in abroad, naging financial educator din po ako. Okay, so wherein I study everything about personal finance. Okay, so if we talk about insurance, healthcare, 'di ba? Real estate, stock market, 'di ba? Alam ko po 'yan. Inaral ko po kasi nga ang gusto ni Mentor Jerby ay yumaman. Ikaw ba, gusto mo bang yumaman? Okay, so kung ikaw gusto mong yumaman, type 2 mo nga dyan sa ating chat box, okay? Pero, paano nga ba napunta si Mentor Jerby sa I Am Worldwide? Ayun ay dahil sa isang sitwasyon na hindi natin inaasahan. Yung parent ko po, yung mother ko specifically, na-diagnose po siya ng kidney failure. 'Di ba? So, nakakalungkot kasi my entire savings, more than 500,000 of it, na-spend ko sa hospitalization niya, sa operation niya, 'di ba? So, nakakalungkot talaga. Kaya kung ikaw isa kang breadwinner, you heard it from me, you really have to make sure that your parents are healthy. 'Di ba? Preventive measure, give them barley. Hayaan mong gawin nilang maintenance yung barley para nang sa ganun, makaiwas tayo sa kahit man anong sakit. 'Di ba? Kasi isang sakit lang talaga, mens. Pwedeng maubos ang ipon mo na yan. Okay? So remember that health is wealth. So doing this business, yan po yung aking deepest why, yung aking mother. So nakakatuwa lang kasi with this business, just last year, 5 international countries po yung ating napuntahan. 'Di ba? Imagine 5 international countries, all expense paid. Kasama pa dyan yung The Farm. 'Di ba? So, napaka-generous ng company at syempre, ng ating mother mentor, Mentor Peach. Okay? Then, ito po, share ko lang sa inyo. Doing this business, I would say na life-changing siya kasi imagine working for 10 years, ang meron ako 34 square meter na row house being an employee. Pero ito, in less than 2 years po, nagkaroon na tayo ng dalawang properties. So napatayuan natin yung nanay natin ng 2-story house, fully paid in cash. Tapos ngayon, dito ako sa condominium ko sa Parañaque nakatera. 'Di ba? Hindi ka ba na-excite sa future mo kay I Am Worldwide? 'Di ba? Hindi pa ito yung promise ng network marketing. Okay, ang daming mas malaking resulta pero yan pa lang po sold out na ako sa industry natin na talagang nakakapagpabago siya. So yun yung panghawakan mo, mentor. Okay? So ito po yung ating pinaka timeline to success, not to brag but to inspire you how good our company is. Yung industry ang yun. So grabe, no? And not only that, ito po yung travel incentive natin. So, ang dami po, grabe. And I'm very excited kasi magta-travel ulit tayo sa Vietnam, 'di ba? So, hoping makasama rin si nanay sa Vietnam. Okay, so ito po mentors, no, play ko lang sa inyo. I want you to be inspired with this. 'Di ba, mentors, 'no? Kahit ngayon na-miss ko tuloy bigla si nanay kasi 1 month na siya nakabakasyon sa province, 'no? So ayan, nagta-travel pero merong income, 'di ba? Then of course, through this opportunity, yung I Am Worldwide po, na dito natin nakuha talaga yung mga luxury incentive natin. So 3 times achiever na po tayo ng luxury incentive ni I Am Worldwide, and of course, our very first billboard sa EDSA. 'Di ba? So 2 times na po natin na-hit 'yan. Grabe mag-recognize si I Am Worldwide. Kaya dapat ginugol mo talaga maging diamond, mapasama sa top 40 movers kasi that's the only way na bibigyan ka talaga ng bonggang recognition ni I Am Worldwide na hindi ko na-experience sa pagiging
masipag na empleyado. Okay? Pero dito kay Ayam, grabe yan, no? MOA Arena, na-recognize tayo as one of the Diamond Elite Executive. And of course, the income. So, grabe lang yung income natin for 4 weeks, di ba? Tatlong bansay na puntahan natin pero kumita tayo ng almost 500,000. And then, eto naman, 2 weeks income. Passive to before Christmas, 336,000. And then, ito yung savings, weekly commissions na 6 digits, even yung tax 62,000, grabe no? At syempre, ito talaga nakakabaliw kasi naging ano din siya, retirement business ni nanay. So we have a combined income here for like 1,032,000 for 3 months. 'Di ba? So ganun po kaganda yung ating negosyo. Kaya again, yung kita mo dito nakadepende kung gaano ka mag-isip, 'di ba? So yan po no. So, syempre, na-inspire ba mentor? Okay lang ba? Can you please type, I am inspired, di ba? So, we share that background, not to brag, but then, syempre, para ma-inspire talaga kayo na grabe talaga yung ganitong klaseng opportunity na kung titignan mo, walang ganito sa labas, ments. Okay? I would repeat myself, your result will depend on how you think. I am worldwide. Kung pang part-time lang to, part-time income lang makukuha mo. But if you really truly believe na ito yung makakapagpabago ng buhay mo, ments, panghawakan mo yan kasi yan din yung magiging resulta mo. So thank you so much sa mga nag-i-engage sa ating chat box. Okay, so for now, let's uh, move on to our topic. Okay, so our topic for tonight is mastering the basic, 'di ba? Very basic, very na basic pa. 'Di ba? Pero I know na this is very important, especially that we have new members, 'di ba? During the promo, and syempre ngayon ang dami pa ring mga nagjo-join sa atin, no? So it's good that you could really invite them to attend. So yan po, no? I am 5. So kung ikaw nag-join ka na, then you feel so confused, mentor, paano ko ba sisimulan tong negosyong pinasok ko? Kasi parang user lang naman yung gusto kong mangyari. Bakit may mga ganito? Okay? Just say yes to your mentor. Okay? Kaya nga sinend sa iyo yung link na to para nang sa ganun, matutunan mo on how to properly do the business right after joining. Okay? So, privilege ka kasi napakadali ng ano, kumbaga meron ng sistema yung grupong sinalihan, no? All you have to do is to clear your schedule every Monday, Wednesday, Saturday kasi meron po tayong mga malulupit na speaker. Okay, to start with our topic for tonight, okay lang ba? Ito po, yung dalawang bagay na nasabi ko kanina, mindset and skill set. Okay, sorry. Skill set ang isa diyan. So bakit mindset and skill set? Mentors, sabi ko nga kanina, yung topic natin, it's all really about skills. Pero I want to emphasize that yung skills is only 20% of your rate of success in this business. Tama? Agree ba kayo dun, mentors? Or medyo na-confuse kayo? Okay? Mindset is 80%, skill set is 20%. Bakit, mens? Yes, yan yung magdidictate on how can you become successful in this business. Kasi no matter how good you are, if you have the wrong mindset, mens, hindi ka empty cup, yung mindset mo is, alam ko na yan, di ba? Tamad ka mag-attend ng training, talagang maapektuhan yung ano mo, yung pagiging yung chance mo na maging successful dito sa business. Kaya I really want to emphasize this kasi many people join I Am Worldwide. Like eto si Mentor A kay Trivia, no? Napakamahiyain, nurse by profession. So technically, when it comes to skill set, dehado na siya doon kasi wala naman siyang background sa business. 'Di ba? Pero dahil meron siyang winning mindset, 'di ba? Naging empty cup siya na, sige, aaralin ko 'yan kasi yung nursing inaral ko lang din naman eh. Pero ano ako, registered, 'di ba? So there's a chance na matutunan ko 'yan. Eh, hindi naman talent yung pinapagawa. Although talentado si Mentor Ikay, 'di ba? Pakantahin mo 'yan, pasayawin mo 'yan, pagdramin mo 'yan, kaya niyang gawin 'yan. Pero ang good thing sa business, hindi naman 'yun ang ipapagawa sa iyo. Kasi kung talent, madidihado rin tayo. 'Di ba, mentors, no? So, it's really all about the mindset.
And one thing that could really affect ito mentors, no, I want you to be, baka first time mo tong makikita, yung tinatawag natin na ERO. Anong ibig sabihin ng ERO, Ments? 'Di ba? Ito yung event, respond, and outcome. Okay, first time niyo ba marinig, Mets? Oo, kaya nga inaral ko 'tong topic ko na 'to, eh. Kasi I want this to be really different sa mga napakinggan mo na I am 5. So bakit event plus respond is equals to outcome? Kasi mentors, sabi ko nga, in our current situation right now, in our economy right now, 'di ba? Pagbukas mo pala ng Facebook, ng TV, ang dami ng bad news. Agree ba kayo? Can you please type 1 if you agree with me? 'Di ba? Sa Senado, 'di ba? Minsan sa bahay mo, 'di ba? There are really events. Tag-ulan ngayon, let's say, ay, maulan, mens, hindi ako makakapunta sa Unity Day. 'Di ba? Hindi ako makapunta sa Unity Day kasi umuulan. Oh, 'di ba? So event siya, kontrolado mo ba yung weather? 'Di ba? Hindi. Eh, paano mens, ang gulo ng Senado, grabe. Hindi naman kontrolado mo ba 'yon? 'Di ba hindi? So that's the event. Ngayon, what's your respond? 'Di ba? What's your response to a specific event na hindi mo naman control? Oh, 'di ba? So if you feel distracted na every time nag-o-open ka ng Facebook, ang daming mga news na hindi maganda about Senate or whatever, politics, 'di ba? I-unfollow mo na, 'di ba? I-unfollow mo na. Halimbawa, masama yung panahon tapos hindi ka makapunta, maybe this is a sign na maglabas ka na ng kotse para hindi mo na problema ang pagko-commute. 'Di ba? Kasi I truly believe na kapag ka ikaw talaga decided ka to win in life, means you don't focus on things that you can control. You don't focus on events na hindi mo naman hawak. 'Di ba kaya nga laging naririnig natin yan kay Mentor Fish, focus on what you can control. 'Di ba? Mag-focus ka dun sa event na kahit negative yung event, but then your response positively. Pwede ba mangyari yun, mentors? There's a negative event, pero you respond positive. Yes, it will happen, but it will depend on your mindset. Kahit ano yung galing moments, mag-present ka diyan, mag-closing ka diyan, pero kung yung mindset mo mali, 'di ba? Hindi mo magagamit yung skill set mo. Kaya nga ako recently, parang in past few months, ang dami nagsasabi, "Mens, ang galing ko mag-closing," ganito. Pero na-realize ko kahit ano yung galing mo mag-closing, kung wala kang kinakausap, it's pointless. 'Di ba? It's pointless. Bakit ka walang kinakausap? Kasi hindi mo ginagawa yung such activities na required, 'di ba? So, parang gano'n. So, yung outcome mo dito sa negosyo kasi, kahit sa bahay, negative, alam mo yon, 'di ba? Kaya nga marami sa atin nagfu-full-time, nagha-hub sila kasi nga when they got home, ayan na naman, gabi ka na naman umuwi galing training, ganito, 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 'di ba? So, parang kaka-power mo lang dun sa office, nag-attend ka ng Unity Day, then pag-uwi mo ng bahay negative kaagad yung approach sa'yo. It's okay, mentors, remember that your family is just concerned with you, pero if it's happening all the time, it could really affect on how you think. 'Di ba? In how you think, kami nga dalawa lang kami ni nanay, eh, believe me or not, 'di ba, nag-decide pa ako mag-hub, 'di ba? Then nung nagkaroon ako ng condo, nagsarili ako, 'di ba? So tag-isa pa kami ng bahay ni nanay kasi there are things na hindi mo makokontrol, yung mother mo, yung family mo. And I'm telling you honestly, mentors, no, in this business, you really learn how to condition yourself. 'Di ba? Kasi you will be dealing with your members, 'di ba? You will be dealing with your prospects. 'Di ba? Hindi pupuwede na bad trip ka sa bahay, pagpunta mo ng office nadadala mo. 'Di ba? So isa sa mga factor, mentors, na we have to remember is ito yung tinatawag natin, yung emotional state. Can you see my screen? 'Di ba? Emotional state. Bakit emotional state, mentors? Kasi there are times that when you feel good, 'di ba? When you feel good, may pay-in ako, grabe. Oh, si Mentor Marivic lagi maraming pay-in. Oh, 'di ba? Grabe, kumbaga nagkakaroon ng momentum kasi she feels good.
about it. Kumbaga, iba yung emotion. Eh, ikaw, wala kang pain. 'Di ba? So ngayon, yung emotion mo, down, you feel down. Huwag ka lang maiinggit, mens, ha? Bawal yan dito kay Ayam, yung naiinggit. Dapat nai-inspired ka, mens. Paano mo ba ginagawa yan? Bakit marami kang pains? Pwede kang mamiso. 'Di ba? Puwede kang magtanong, paano bang ginagawa mo? But never kaya sinabi natin diyan emotional state kasi one character of being a good leader is when you're able to manage your emotion, 'di ba? Ako sobrang believe din talaga ako sa mga mentors and I myself I've experienced it, yung parang wala ka sa mood, bad trip ka, 'di ba, in your personal life, you're struggling, and yet when you face your team, you have to be that mentor na mag-i-empower, 'di ba, mang-i-inspire. You have to be like that, eh, kasi sa kanila kaya yung mga members mo sa'yo magcha-charge, eh. 'Di ba? Eh, paano, "Wag niyo muna akong kausapin, bad trip ako ngayon." Puwede ba gano'n? 'Di ba, hindi naman pupuwede gano'n. So technically, being able to manage your emotional state, that's really a good character para tumaas, para maging successful ka dito sa business. Mentors, ha, remember that. Kasi possible magaling ka when it comes to skills. When it comes to mindset, magaling ka din. Pero pagdating sa emotion, dun ka nadali. 'Di ba? Nag-attrition ka. Tapos ayoko na, mens, I feel broken-hearted. Iniwan ako ng mga downlines ko. Ayoko na ay 'di ba, nagpadala ka, nawala lang sila, sumama ka pa, 'di ba? So dapat hindi tayo gano'n. Mentors, you really have to be emotionally strong. Let them be. Kung may mga nawala kang downlines, let them be. Mas gawin mo yung motivation para makita nila na, "Hala, naging successful pa rin siya, eh, nag-quit na kami, ah." Ako gano'n gano'n yung ano ko ngayon, yung way of thinking ko na may mga nawala parang, "Okey, just see me." Sabi ko, "I've done it before, I can make it again." 'Di ba parang gano'n, you have to prove them na, "Okey, it's okay, take your time." Pero ikaw patuloy ka pa rin, eh, 'di ba? Na nag-aano ka pa rin, eto, 'di ba, ang ginagawa mo is you're still continue to achieve goals, 'di ba? So, importante 'yan, mentors, 'no, yung meron kang goal dito sa negosyo natin kasi remember, bakit ako na-amaze sa sa community ng I Am Worldwide, yung industry na 'to, bakit siya life-changing? Kasi we always talk about goals here. We always talk. Try mo sa sa employment, mens. Nag-usap ba kayo ng manager mo kung kailan ka magre-resign, kung kailan ka magkakaroon ng bahay, kung kailan mo kukunin yung first car mo, kailan ba tayo magta-travel? 'Di ba wala namang gano'n, mens. But being with I Am Worldwide, especially with MVP community, we talk about goals here. Means ikaw, kailan mo ba plan mag-for good? When do you plan at your age right now, bata ka, you're 22, when do you plan to hit your first million? 'Di ba, mens? Napakaimportante ng gano'ng bagay, eh. Kasi even with your family, hindi na napag-uusapan. Minsan negative ideas na lang yung laging nadi-discuss. Kasi nga yun yung environment mo, eh. Pero dito sa atin sa I Am Worldwide with MVP, we talk about goals. Kaya don't feel wag kang nagagalit kay upline, kay mentor kung pinu-push ka to hit your rank, pinu-push ka to hit the travel incentive right now, 'di ba? Kung pinu-push ka niya na maglabas ng first car mo, take it as a compliment, mens. Alam mo kung bakit? Kasi ibig sabihin concern siya sa'yo. Kung hindi niya na fina-follow up 'yan sa'yo, mens, wala na siyang pakialam sa'yo. Nagsawa na siya, bahala ka na. Mapapatanong ka na lang talaga, "Hala, hindi na ata ako love ni mentor." Oo, mens, nagsawa na siya, mens, kasi 1 year na, mens, suffer ka pa din. Hindi ka pa rin nagsa-suffer, 'di ba? So ano siya, mentors, 'no, that's the role of the mentor. Ikaw din mismo, once you have your team members under your organization, that will be your role. Okay, gagawin mo rin 'yan. So,
Just manage your your emotion na wag magalit, but instead be grateful. Thank you Mens ha, kasi nire-remind mo ako. So at least sige Mens, tatry kong i-target 'yan. 'Di ba? O katulad ngayon, half of the year na 2026. So dapat bago matapos yung taon, ma-hit mo na, may mangyari na, may makita ng result sa'yo. And enable for you to achieve those goals, you really need a strategy. 'Di ba? Kailangan natin ng strategy on how to hit those targets, 'di ba? Kaya nga ang maganda dito sa MVP community natin kasi bagong member ka, Mens. Hindi ka maalam mag-training pa, hindi mo pa alam kung paano tuturuan yung new member mo. Meron tayong Push Beyond Limits, meron tayong 'di ba, every Monday, every Wednesday, tas meron pa tayong Unity Day every Thursday, meron pa tayong Saturday, 'di ba? So ang dami nating online trainings na live, and then marami pa tayong recorded trainings na available sa mentor mo. Hihingin mo lang ments, 'di ba? So as you strategize your plan to achieve those goals, make sure na you will what? Take action. Okay, kasi yung iba, ang galing magplano, dun sa execution, dun sila nagfe-fail. They want it to be perfectly done before they implement. So be careful mentors, no? Kaya minsan, yung mga dominante, hindi, less lang yung isip, mabigyan mo lang ng strategy, execution ka agad eh. 'Di ba? Kasi wala naman magiging kumbaga it's impossible to achieve yung success if you just keep on planning. You really have to take action on that. And if it fails, meaning to say, you need to reevaluate your strategy. 'Di ba? Halimbawa, hindi nagwo-work sa yung ganito. Maybe nakita mo si Mentor Marivic, maraming nakukuhang pay-in sa ads, 'di ba? Maybe it's about time for you to, ay, kailangan ko din palang aralin 'yun. 'Di ba? Or di naman kaya you can hire someone else kung hindi na kaya ng ng ano mo, ng schedule mo, hindi nang kaya ng brain cells mo, yung mga technicalities na yan. I mean, there's another way to leverage that kind of matter. O di naman kaya, you could also attend offline events. Parang gusto ko mag-offline kasi ang dami nilang nakukuha pagka nagpo-provincial expansion. So, it depends, mentors, no? You have to reevaluate kasi hindi pwede that you have this strategy, then all this time, parang ito lang yung nangyayari. Monitor, 'di ba? Monitor para nang sa ganon, you can also adjust your action. Okay, mentors, no? So, ito na po yung pinaka-topic natin, mentors, no? I am 5. So number 1 dyan is prospecting. Okay, mentors, no? So ikaw, newly join ka, for sure, ang unang sinabi din sa'yo, you have to do the prospecting. List down all the prospects you have in your mind right now. Let's say, meron kang 200 names, then classify it. Sino dyan yung kailangan yung product, sino dyan yung may authority, sino dyan yung hot market. But always remember, mentors, no emotions on the outcome. Anong ibig sabihin mo dito, Mens? Kasi for sure bago ka, first time mong gawin tong business na to, 'di ba, mentor? So, limbawa meron kang na prospect, you try to set a schedule, you try to invite them, and then they said no. So, don't feel bad about it. Alam niyo ba, mentors, bakit pinapauna yung warm market natin? Yung mga ibig sabihin ng warm market, ito yung mga family, friends, 'di ba? Relatives, yung mga kakilala mo. 'Di ba? Bakit sila pinapauna? Kasi the moment that they reject you, that's the time that you feel pain. 'Di ba? When you feel pain, dun ka mas it's either it will break you or either it will push you more. Parang pag-gym lang siya. Pag nasaktan yung muscle, minsan ang tendency is mag-grow yung muscle. Pero kapag workout ka ng workout, pero parang wala kang nararamdaman na sakit with your body, meaning to say, parang hindi mag-grow yung body mo talaga. So that's the same thing. Maybe yung rejection na yun, ang wino-workout nun, yung heart mo. 'Di ba? Kailangan maging rejection proof, maging bato. Bato in a way in terms of rejection. 'Di ba? Kasi that will serve as your motivation. Tama sabi ni Mentor Roman, no pain, no gain. 'Di ba? So, do it. Hayaan mo sila.
'Di ba? Kasi sometimes as you do that, that means to say na maybe it's not yet the right time for them to join. Baka marami silang pera nung prinospect mo, 'di ba? So it's not hindi sila interested that time, 'di ba? So iba-iba kasi ng season eh. Ang mahalaga lang doon, mentors, you should not uh, hold emotions on the outcome. Okay, mentors, wag kang magtanim, grabe tong best friend ko, tinuring pa naman kitang best friend, hindi ka naging FO, naging friends friends over, 'di ba? Hindi gano'n, mentor. So let it be. Okay? So again, minsan it has to be clear on our end as the distributors. Our real mission here is to just share, to educate. It's not really for us to convince. Okay? So as you share, so ayun, baka baka may kakilala ka lang, 'di ba? Maybe you're interested to try our product, something like that. Kasi for sure when they encountered something na, may kilala ka bang may kilalang may barley? For sure, yung name yung maalala nila. So, ibig sabihin, meron ka ng tinanim para sa kanila. Okay, mentor? So, let me show you an example. Kasi ito, mentor, it's very important. Kasi bakit? Ito, mentors, tignan mo 'to. Ang sabi dito, in prospecting, it's a numbers game. So, sabi nga dito, there's no secret. I simply showed the plan to 1,200 people, 900 said no, and only 300 signed up. Okay? Out of those 300, only 85 did something at all. Out of those 85, only 35 were serious. And out of those 35, 11 made me a millionaire, 'di ba? So, 'yan yung sabi ni Bill Britt, 'di ba? So, picturean mo 'yan, mens, para ma-inspired ka. Ang tanong, umabot na ba sa 1,200 yung na-sharean mo, 'di ba? So, hindi sinasabi na 'yan lang yung limit ng numbers na she-sharean mo, Remember, it's a numbers game, 'di ba? So, timing is everything. Yan yung sinasabi ko kanina na as you share, maybe malaki pang komisyon niya sa trabaho niya, maybe maganda pa sinasahod niya sa work niya, maybe she's still healthy kaya parang she doesn't feel like the need of the product at all, 'di ba? So, eto lang ang pinakaano lang din. If you have 100 minutes, talk to 100 people. Hindi yan literally na 1 minute per person, no? Meaning to say lang, it's a numbers game. You cannot give your 5 hours sa isang tao lang for the whole day. 'Di ba? Kasi ano very technical 'yan eh. Kumbaga mataas kasi yung ano din eh, yung resonating na mag-no siya. So, para magkaroon ka, you really have to get the average of your talks para magkaroon ka ng yes, 'di ba? So, it's important that you track your activity, how many prospect do you contact every week, 'di ba? So, let's say kung full-time ka, we always heard yung to talk to people, 2 talks daw, pero it only apply talaga sa mga ano sa mga part-timer. Kung full-time ka talaga, you really have to do minimum of 10 talks per day, minimum, 'di ba? So, eto sabihin natin na not everyone is your prospect kasi there will tendency talaga na although alam mo yon, you have the good intention pero hindi they really said no, sasabihin mo pa lang, ni-reject ka na, abutan ka pa lang ng flyer, 'di ba? So it's okay, just move on then. The approach really matters kaya we really have to improve on how we approach. Kaya kung hindi mo pa alam, try to attend yung mga offline activities natin and the law of averages always works. Yan yung sinasabi natin, mentors, no? So, ano yung average mo? Kumbaga sa 10 kinausap mo, ko kasi mens, isa yung nag-pay in doon. So, ibig sabihin, para magkaroon ako ng 5 pay in this week, halimbawa, I need to have 50 talks. Parang ganon. O kung gusto mong maging 10 yung pay in mo, 100 talks ka. So, yun yung ano, yun yung something that we could really control, yung activity natin. So, kaya sinasabi diyan, there's no really secret kasi it's a numbers game. Bakit mens sila may cheque, bakit ako wala? At ilan ba yung kinausap mo, mens? 'Di ba? Yun yung titignan natin, mentors, no? So, next. Ayan, 'di ba? So, pasensya niyo na guys ha.
Yan yung na-post natin kasi in our business, sometimes it's not just all about the product, 'di ba? Yung marketing plan. Sometimes people join also because of the lifestyle that you post on your profile. 'Di ba, mentors, no? Nagulat nga ako din diyan. Ang daming likes. Sabi ko, iba talaga. Pero ang attraction ko kasi diyan, yung Vietnam na travel incentive natin kasi all those photos are for free lang na travel natin dito kay I Am Worldwide. So, kung ikaw bago ka, Mens, 'di ba, or kahit luma ka, you really have to check your profile. Check mo, ipakita mo kay mentor mo, Mens, okay ba tong profile ko? 'Di ba? Meron tayong specific na training for that, yung Facebook Lift para kasi yung profile natin, Mens, that serve as our resume to our clients. Kaya kailangan maganda talaga yan. Active yan, hindi pa pwedeng 2 months ago pa yung last post mo, 'di ba? So ako, I make it sure na minimum of 3 posts per day ako. 'Di ba? Kailangan marami ka talagang post kasi you'll never know. So sometimes yung other prospect natin, especially yung mga ages 20, 30s, 'di ba? So yung idea kasi nila ano na travel. Kumbaga alam mo naman ng mga tao ngayon ang gusto mag-travel na lang na mag-travel, 'di ba? Pero they suffered in a way kasi nga travel now, pulubi later. Kasi nga empleyado sila, kumbaga they really have to work hard again. Pero tayo dito kay I Am Worldwide, we're giving the travel incentive for free. Kaya minsan i-flex mo 'yun, yung mga gano'ng ano mo, mga gano'ng lifestyle mo, 'di ba, mens? Kasi malay mo diyan mo mapa-join yung kaklase mo dati. So remember lang, mentors, there are warm market and cold market when you do prospecting. Warm market meaning to say family, relatives, 'di ba? So anything that you really know about them. And cold market, don't feel frustrated if walang nag-join sa warm market mo. Remember na mas marami yung cold market mo. Ang cold market naman, ito yung mga hindi mo kakilala. 'Di ba? So kung nagfe-Facebook ads ka, yan yung mga nag-i-inquire sa'yo, cold market mo yan. Nag-3 feet rule ka, sumakay ka ng nagpunta ka sa mall, nakapila ka, may prospect ka diyan, cold market mo 'yan, 'di ba? So everything that you don't know, cold market 'yun. At I'm telling you, mens, mas marami 'yun. Okay? Kaya don't feel so frustrated. Very important that you able to know, like, and trust. So when you keep on posting, mentors, 'di ba? You really have to be intentional na makilala din yung tao somehow, 'di ba? Kasi when the time na ma-realize niya that you are likable, then that's the time that they will trust you. 'Di ba? Kaya nga yung pinaka-safe way natin is to continue to post everyday kasi hindi na natin mostly talaga nafa-follow up yung mga clients natin kasi sa sobrang dami nga. 'Di ba? But when you feel like you're a trustworthy person, minsan dun na sila nagjo-join. Magugulat ka na lang, all of a sudden nagjo-join sila kasi nga they're just stalking your profile. Yung progress mo sa business, yung pala yung mino-monitor nila kung seryoso ba talaga 'to sa negosyo na 'to or gusto lang nito ako mapa-join pero hindi naman ako susuportahan. 'Di ba, mentors? So gano'n siya. So during offline naman, mentors, it's important yung posture natin. Okay? So yung posture mo, and remembers that it's a number games. You go outside, 'di ba? Make sure may mga tendency na ma-ROI ka. Anong ibig sabihin ng ma-ROI, 'di ba? Lumabas ka ngayon, nagkape ka, nag-Grab ka. So ibig sabihin ng ROI, dapat mabawi ko yung gastos ko for today. Dapat meron akong ma-close deal. So ayun, mentors, no? And of course, it's important yung confidence na natin towards ourselves, 'di ba? And of course, yung confidence natin in presenting our business. So it's really important. Kaya dati nga, mentor, share ko lang, dati hindi ako fan. Kumbaga parang sabi ko, ang OA naman ng ano, sabi ko gano'n, ang OA naman na parang kailangan laging naka-belt ng LV, yung parang gano'n. Parang nung bago ako sa network, parang yun yung nakikita ko. Sabi, bakit kailangan gano'n? Pero as I realize, I stay long enough in the business, parang tool pala siya to boost your confidence, 'di ba? Kasi hindi naman LV lahat ng suot mo, hindi naman branded, pero dahil naka-LV belt ka, parang kumbaga, it signifies na parang high value person ka kasi nga LV yung suot mo. Pero belt lang naman talaga kahit yung top mo or yung down mo hindi naman branded, pero parang nadadala niya. 'Di ba? So parang dun ko na-realize na it really adds up on your confidence kasi I remember nung meron akong nung may nag-share sa akin about real estate, I was really amazed dun sa bag niya, sa belt niya, sa shoes niya.
lahat LV. Sabi ko, hindi naman ako mahilig do'n, pero parang it just give me an impression na parang, "Ang yaman naman nito, naka-LV lahat." Eh, sa China marami puro mga peke. Hindi naman siya galing China, kumbaga Pilipinas siya. Tapos makikita mo naman talaga na authentic yung LV niya. So parang it made sense. Kaya napaano ako do'n, napa-down payment ako do'n ng ano, ng condo sa Tagaytay. Dahil lang sa gano'ng impression, 'di ba, mentors, 'no? Kaya kung ikaw hindi mo pa naiintindihan 'yan, bakit may mga luxury incentive, 'di ba? You really have to hit those incentive kasi I'm sure yung mindset natin, 'di ba, na bakit ko bibilhin 'yan, ang mahal-mahal ng belt na 'yan, 30K, 50K, 'di ba? Ang dami ko ng exactly, that was my mindset. Pero kaya ang ginagawa ko when there's a luxury incentive, kailangan kong ma-hit para makuha ko ng libre. Kasi binibigay ni I Am Worldwide, eh, kailangan mo lang talagang trabahuin, 'di ba, mentors, 'no? So that's how we do it. So confidence mentors, yun yung kailangan mong mai-build kasi yung client talaga natin, sometimes they can really feel your confidence on how you present our business. Okay? So yung next natin mentors is attract, connect, engage, and close. So as you do online marketing mentors, no, so you keep on attracting. Sabi nga, yung negosyo kasi natin, it's an attraction marketing. So once na-attract sila, let's say nag-comment sila, so you're able to connect with them, 'di ba? Connect with them, pwede mo silang i-PM, engage, kumustahin mo sila. Then that's the time you can close them. Meaning to say ng close, ibig sabihin is you could invite them sa Zoom meeting, schedule, o di naman invite them to attend such events, yung mga company events natin, or kahit MVP Day, Unity Day. So, kaya kailangan consistent. Kaya naiinis ako kapag ang dami mong activities, pero you don't post it online. Hindi mo pinopost sa wall mo. So, parang imagine mentors, meron kang negosyo pero hindi mo pinapaalam sa Facebook mo. Tas yung Facebook ka, 'di ba? Nagme-mentoring ka, mag-post ka kasi you'll never know, 'di ba? Keep on posting kasi minsan yun nga, halimbawa kapagka may birthday, you can also connect with them, 'di ba? Halimbawa, ito yung mga attract, so post ka ng family na nag-travel kayo during Holy Week, something like that. And everything about your personal life, you could also post. Let's say hindi naman siya yung love life, but meaning to say yung lifestyle mo, yung like ako ngayon, yung pag-gym ko, so pino-post ko siya. You could post also inspiring quotes para medyo maiba naman. And even yung personality development. So that's very important as well. So that's your means of attracting those prospect. 'Di ba? Kasi once you really attract them, that's the time naman that you could engage. So what do you think about this? So Meta, 'di ba? Very important yung engagement. Kaya mens, pag nakita mo yung post ko, engage mo na. 'Di ba? And hindi siya kasi, kumbaga, it's a two-way, meaning to say, pag nag-engage siya kasi, possible mag-engage din ako dun sa post mo. Eh, kung ikaw lang yung laging nag-e-engage, itatama, ako lang laging nag-aano, 'di ba? Yung parang gano'n. But sometimes you have to understand, especially mga top mentors, talaga ang dami kasi talaga, eh. So hindi nila isa yung response, 'di ba? But believe me or not, they really appreciate your engagement. Ikaw gano'n din yung gagawin mo. Hindi naman all the time pang I am worldwide lang ipo-post mo, kaya nga you could also post something about your personal life, family, kasi yung mga warm market mo, they would engage about it. Then that's the time for you to connect with them, 'di ba? You reply, let's say, amazing morning, agree, boom, happy birthday, so whatever it is. So your reply matters with them na napapansin ka pa pala. Sometimes nakakatanggap tayo ng, ay, naalala pala ako ng milyonaryo kong kaibigan, yung parang may mga gano'n. So may mga jokes na gano'n, pero they really appreciate them. Kaya mentors, it's important to keep on posting so you could attract and definitely you could connect with them. So find something similarity, complement. Let's say, "Uy, ang ganda ng bagong hairstyle mo ngayon," 'di ba? "By the way, I like your bag." Oh, 'di ba? So whatever it is, "Uy, naglalaro ka na ng pickleball," 'di ba? Yung parang something like that. So you connect, 'di ba? At ito mentors, ang very important diyan kasi once you connect with your prospect online, yung mga future posting mo na it would appear with them. Pero 'pag ikaw hindi ka nag-e-engage dun sa prospect mo, kahit anong klase yung posting mo sa wall mo, hindi mag-a-appear yung posting mo sa kanila.
Kasi that is what we call algorithm. 'Di ba? Algorithm siya ng Facebook. So if you want na ang sipag mo mag-post kaso you don't engage, you don't connect, means lahat ng pino-post mo parang pinost mo siya ng only me. Gano'n yung mangyayari. Kasi nga you don't engage kaya make it a time talaga that you also halimbawa prospect mo yun, mag-comment ka dun sa kanya, mag-engage ka, compliment, "Uy, by the way, happy birthday," something like that. 'Di ba? Kasi yung mga future post mo nga mens, magre-reflect na yun dun sa kanya. Makikita niya na yun. So eto, let me give you a sample. So I came across your profile and I like your post and positive attitude. I'm not sure if this is for you, but I wanted to reach out because I help ordinary people create an additional source of income through wellness and entrepreneurship. So if you're open, I'd love to share more information. If not, that's perfectly okay. So screenshot mo na yan, mens. Kung hindi ka naman nag-i-English, pwede mong gawing Taglish, ipa-translate mo na. Wag ka baka magulat sa'yo, "Wow, ano 'to, chat 'to, yung parang masyadong ano, scripted." So, kung ano yung pagkakakilanlan nila sa'yo, minessage mo 'yan. So, it has to be some ano lang, kumbaga normal conversation. Pero kung random person, 'di ba, kung feeling mo pang-Ingles ka talaga, then send English. Kung hindi, medyo i-Taglish mo para it's kind of more, ano siya, engaging or hindi siya intimidating, 'di ba? So, gano'n siya mens 'no. So, you can do that. Kaya nga sabi ko, when you post, when you saw something na, "Ay, ito parang quality prospect 'to," 'no. So, you could send them a message, 'di ba? So, gano'n siya mens. So, sabi nga dito, social media is like a big party. 'Di ba? It's really a big party means kasi everything you have to prepare, you have to, alam mo 'yun, you really have to consider those matter kasi ngayon talaga social media plays a very vital role in our daily life. Every now and then nagse-cellphone tayo. So, yung social media presence mo, it's very important. If they don't see you on social media, means you're not doing the business. Hindi uso sa atin yung low-key. 'Di ba? You really have to keep on posting kasi that's the only time malay mo yung isang post na yun dun mag-engage yung future leader mo. Okay? So, eto mens, use the clam. So, okay lang ba type natin diyan sa chat natin yung clam. So, anong ibig sabihin ng clam? Comment, like, add them as friend and message them. So, sana maalala mo yan mens, no? Clam. So, how to meet friends online? Clam daw, uy, mag-comment daw ako. Mag-like daw ako. I-add ko daw siya as a friend tapos send message. 'Di ba? So, kaya hindi pupuwede yung mens wala na kasi akong prospect. Hello, ang dami-dami, 'di ba? Lahat 'yan may Facebook na halos. It's really up to you yung sipag mo kung paano mo ginagawa yung business. Kasi maraming minsan nga ang galing na nga ng Facebook kasi minsan may suggested friend, 'di ba? You could add them, 'di ba? Gano'n lang siya men. So, very important that you use the clam method. So ito, moving forward dun sa inviting, 'di ba? So once you're able to connect with them, so ngayon ang pinaka-goal mo naman is how could you invite, 'di ba? So ang gagamitin mo naman dito mens is form. Ayan, type in our chat box form. Okay, mentors, familiar na ba kayo dun sa form? So kung bago ka, hindi yan yung application of form. 'Di ba? Dito sa negosyo natin, meron tayong tinatawag na form wherein it represents as you connect, 'di ba? Naka ano ka na prospect mo na siya, nag-uusap na kayo. So paano mo siya, mens pa kasi nahihiya ako eh. Ito na nga, tuturo ko na sa iyo kung paano yung gagawin mo. So form siya. Family. So, syempre, kukumustahin mo muna siya. So, "Hi, ano, by the way, how's your family?" 'Di ba? "How's your parents doing?" Parang gano'n, oh, English, 'di ba? So, wag ka na mag-English. So, depende ulit 'yan sa'yo. "Kumusta ang parents mo? Kumusta sila tita?" Something like that. So, it really depends on you. Pero ang idea kasi din mentors, why we have to, number one, family kaagad kasi it feels so different na may mangumusta ng family. 'Di ba? Random person ka, hindi mo pa nga ako kilala pero bakit mo kinukumusta yung family ko? Parang ma-appreciate ng tao 'yun. 'Di ba, na parang, "Why you're concerned?" "Oh, nothing, I just notice you." Parang gano'n na ano, lalo na kung warm mo naman siya. So, "Kumusta sila tita?" 'Di ba? So, form, so family. Now, letter O.
occupation. By the way, anong pinagkakabalahan mo ngayon, sis? Saan ka na nagwo-work ngayon? Parang nakikita ko sa social media mo. Grabe ka na ngayon, ha? Parang pa-travel-travel ka na lang. Siguro, kumikita ka na ng malaki diyan sa work mo. So ganun siya, mens, no? So, wag kang wag kang judgmental 'pag sina ano lang, yan lang yung trabaho mo, ilang taon ka na diyan, tagal naman ta's wala kang ipon." Naku mens, wag gano'n, ha. So, hindi ka nagtatanong for you to judge the people. Nagtatanong ka para you could have an idea kung ano ba yung magkano sinasahod niya, 'di ba? Para natatantya mo rin kung ano yung package. So, parang yung form, 'yan yung digging tool mo. Para nang sa gano'n you could get information. So, yung R is recreation. So, ibig sabihin ng recreation, sis, ano ba yung ginagawa mo, kapagka wala ka sa work? 'Di ba parang you just work in the office. So, after mo mag-out, anong ginagawa mo normally? 'Di ba? So parang makukuha mo or yun yung magiging ano mo when you set a schedule dun 'di ba you mentioned day off ka ng weekend, okey lang ba invite kita ng ano, Saturday, 'di ba? Parang gano'n siya. So may idea ka na, okey ang availability pala nito weekend. So kailangan ma-invite ko siya ng weekend. Okay, so dun lumalabas yung M. Yung M, yun na yung message. Okay? So sa message mentors, it's very important na ano talaga, kumbaga masabi mo ng tama. So ito, bigyan ko kayo ng sample on how can you properly say that. So syempre, sabi ko nga kanina, you could start with giving complementation. So wag tayong maging matipid sa pagko-compliment, 'di ba? Ako, I think that this is one thing that I really have to improve to myself. Hindi naman siya matipid, I don't know. Pero kaya nga ako na-appreciate yung mga taong madaling nagko-compliment kasi sabi ko it really gives value pala, 'di ba? So minsan kasi nagagawa ko lang 'to 'pag prospect, eh. 'Pag prospect 'yan, 'di ba? Siyempre alam mo sales talk, something like that. So 'wag gano'n mentors. Kahit sa kapwa mentors natin dapat, we should give compliment. Napansin mo na, parang looking fresh ka ngayon, 'di ba? Ang ganda ng damit mo, 'di ba? Dapat we still give compliment. So, 'wag natin tipirin 'yan. So, same thing with our prospect, 'di ba? So, give some complimentation with them. Naku, halimbawa nagkita kayo, 'di ba? So, ma-appreciate ka niya, "Oh, I like your hair." Mga babae gano'n, eh, 'di ba? So, "Bro, grabe yung ano mo, muscles mo diyan, 'di ba? So, depende sa'yo. Pero ito mentors yung sample script natin. Okay, when you do inviting, let's say you invite them with a side project script. So, screenshot mo na yan, mens, para nang sa ganun, di ka na mahirapan mag-isip. So, bro, meron akong bagong project na pinagkakabalahan ngayon na nagbibigay ng additional income on the side. So, currently, we're expanding and forming a small team and ikaw ang isa sa mga naisip kong i-reach out. Open ka ba kung i-share ko sa'yo yung details? 'Di ba? So, ganun siya, men. So, picturean mo na yan para hindi ka na nag-iisip, means hindi ko naman sasabihin ko, ito na nga ni, 'di ba? So, ito naman kapag ang ano mo, ang way mo is business proposal script, 'di ba? So, ito naman yung ano, pagka na you find out na negosyante pala 'to, 'di ba? So, ito naman yung gagamitin mo na script. Okay? So, 1, 2, 3, screenshot, picturean mo, mens. Okay? Next, eto naman yung gagamitin mo na script kapagka anong ibig sabihin ng third party? Ang third party is meaning to say, halimbawa yung friend mo, siya talaga yung pino-prospect mo pero yung sometimes kasi the tendency, people don't want to be directly invited. So ang gagamitin mo, "Bro, baka meron kang kilala na interested ng additional income kasi sakto naghahanap ako." So parang ganyan, naiintindihan ko kung hindi 'to para sa'yo pero baka may kakilala ka lang na naghahanap ng additional income, 'di ba, gusto ng racket, 'di ba, right after work yung puwedeng gustong kumita ng extra income, yung parang gano'n. So, third party siya. When it comes to barley, "Bro, baka may kilala ka na ano, na merong, na high blood. Kasi meron akong supplement dito para sa kanila. Ay, sakto yung mother ko high blood." Oh, see, 'di ba? Nagtatanong ka lang pero you're not directly approaching them, but then you're doing a third party approach. Okay, so 'yan yung script natin. Patulong. Oh, ayan, 'di ba? So sa mga close friend mo,
So friend, patulong naman please, may favor ako na hihingin kasi meron kaming business presentation, kailangan magdala ng guest, etc. So okay ba na maging isa ka sa mga guest ko? Libre na kita ng burger. Diba? So it's up to you. So yan yung script naman na gagamitin mo sometimes, especially kapag sa mga close friend mo. So patulong ka, parang you're asking a favor with them. Okay, and if they're really your real friends, they will say yes. Kasi don't worry, no commitment. O kapag may mga business expansion tayo, ito naman yung gagamitin mo. So screenshot mo na yan, mens, para alam mo na, practicein mo na yan, i-save mo na yan sa notes mo para nang sa ganon hindi ka na nag-iisip matagal. Kumbaga PM mo na yan. 'Di ba? Nakita mo may expansion tayo sa Antipolo o maghanap ka na ng mga Antipolo na mga Facebook friends mo, then send this message, 'di ba? So that's how we do it. Okay? Ano pa ba? So eto na, mentors. Okay lang ba? Can you please type I am learning para naman malaman ko kung if you are still there before I continue. Makita ko yung counts ng mga ano, ng mga active listeners. Ayan, thank you so much. So engage lang tayo, mentors, no? Kasi magwa 1 hour na pala tayo. So, eto, mentors. So, dito na tayo. Mabilis na lang to. Mahalaga, I am learning. So, number 3, presenting. Mentor, sa presenting sa business, ito. Di ba? Ito na yung minsan na challenge para sa bago. Pero good news kasi may mentor ka na magpe-present para sa'yo kapag bago ka. Hindi yung 3 years ka na, men, si mentor pa din. 1 year ka na, men, si mentor pa rin. So you're not doing the business properly kapag ka ganun. Yes, your mentor can help you, pero it is your obligation to learn that skill. Kasama yan sa I am 5. Yung I am 5 po, daily yung ginagawa. So you should learn how to present para magpapatulong ka na lang kay mentor. So when doing presentation, mentors, you really have to keep it short and simple. Keep it short and simple lang. Hindi masyadong detailed. Kasi yung detailed, if you give too much information, tas hindi ka pa ganun ka kabisado sa company, marami silang magiging to ask. So ang tendency, matatagalan sila ng decision making. So whatever you think that interested siya, you can focus on to that. Let's say interested siya sa product, pwede ka muna mag-focus doon. Then later on, pwede mong bigyan ng preview about the business na, by the way, tita, I know you're just interested with the barley, pero you know what? Marami kaming mga business partners dito na they just started as a user, then since the product is effective, they consider doing the business. Ito po yung mga ilan na kumita. 'Di ba? So parang ganun siya, hindi siya talaga. Ito, mentors, yung pinaka-literal na ayokong gawin niyo to, pero sometimes nga it depends on on your skills. So pakita ko sa inyo mamaya, mentors. So number 4, closing. So eto na talaga, importante to, mentors, kasi closing, dito na magkakaroon ng sales. At kung sa tingin mo, hindi mo pa effectively nagagawa to, mens, maybe this time around is a reminder na kailangan mong i-improve yung closing mo. Actually, not just closing, yung buong I am 5. 'Di ba? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng challenge dito kapag wala ka pang result. 'Di ba? Kaya nga importante, hindi naman sinabing result is kotse ka agad, sports, that hindi yun, mens. Sometimes yung best result yung magkaroon ka lang ng cheque weekly. 'Di ba? Magkaroon ka ng cheque for this MVP day. Result mo na yon. Ngayon, merong travel incentive sa Vietnam. Kaya mo naman i-hit yan. I-hit mo as much as you can kasi nga result mo pa rin yan. So magagamit mo yan sa closing. Ganun siya, mens. Ganun ang mindset mo dapat. Lalo na if it's your first time, mens. Ako, I remember, share ko lang, mentors, no? I remember when I got my first luxury incentive, yung LV shoes, talagang nilaban ko muna siya. Kasi ang mindset ko noon, if hindi ko to ma-hit, paano magiging possible i-hit ng mga team members ko? 'Di ba? So sometimes yung first hit mo ng luxury, yung first time mong mag-hit ng Vietnam, feeling mo magagawa mo naman if you will do the extra push, gawin mo, ments. Kasi bakit? Halimbawa sa Vietnam, 2 jades lang yun eh. 'Di ba? 2 jades lang siya. Apat na gold lang left and right, 'di ba?
So may mga downline ka naman na pwede mo ma-push. Sometimes you really have to push harder for yourself just to hit that. Kasi bakit, mens? Magagamit mo yan for closing. Trust me, mens. Lahat ng magiging achievements mo dito, it will add up on your portfolio as a mentor. Kasi ako yun yung naging ano ko eh, ay wala pa ako nito, kailangan ma-hit ko 'to. Ay wala pa ako nito, kailangan ma-hit ko 'to. So parang nagkakaroon ako ng mga checklist, ng mga incentive na kailangan kong i-hit. Kasi 'pag pinakilala ka, that's your credibility. 'Di ba? Eh, ikaw naku mens lahat mahirap mens, parang awa mo na. 'Di ba, parang gano'n. So, take it as a challenge, parang whatever it takes muna kasi minsan dun lang naman sa simula yan, eh, and it happened to me. Nilaban ko yung first ano ko, LV ko. Alam mo yung second incentive ng ano, ng IAM, 'di ba LV level 1, nag-level 2 ako. Ang malupit dun, team effort na. Minimal na yung naging effort ko. Kasi nga, nakita na eh, kung possible pala. So dun ko nasabi na, tama yung formula ko. Na sometimes I just have to show to my team members that it's possible to achieve this. Kasi later on, makukuha din nila. And may team members ako na nakahit. Nung third incentive, nakahit ako, meron din nakahit. 'Di ba? So that's how you do it. That's how you build a team by leading by example na kaya din natin 'yan. 'Di ba? So parang gano'n siya mentors 'no. So in terms of pinaka-ano natin diyan, idea yung especially yung power of positioning. When you do a closing, you have to let them understand na ako ang sinasabi ko talaga dito, "Tita, eto 'di ba yung pinaka natin, 3 questions why you have to do the closing." So, first is ang goal natin dito is kung sakaling gagawin mo itong negosyo, magkano additional income na gusto mong kitain bawat buwan. So ang purpose why we need to ask that, we want to know yung why at financial goal. 'Di ba? Kasi huwag kang masyadong mag-exaggerate ng millions. So do'n ka muna mag-start sa 6 digits, sa 5 digits. So magkano ba yung gusto mong kitain na additional income buwan-buwan? Kahit ano lang, mga 20K, puwede na ako dun kasi sumasahod ako ng 30K, eh. So, kailangan ko lang mga 20, puwede rin 30 para doble, 'di ba? So, parang gano'n, oh. Alam mo na maggi-give me 5 lang pala 'to, hit niya na yung target niya. Okay, next question, commitment. Realistically, gusto mo ng 30,000, ilang oras bawat araw o bawat linggo ang kaya mong ilaan para rito? 'Di ba? So, nilalaman niyo, hindi "Sir, sabi mo 30,000 ta's hindi ka nga nagpapakita sa'kin, wala kang pinapakausap." 'Di ba? So, let me just remind you, ang sabi ko tutulungan kitang kumita. Pero no matter how much effort I give, kung hindi ka magpapakausap, yung goal mo po hindi mangyayari. 'Di ba? So we want to identify your commitment towards your goal. So number 3 is decision. Kung may papakita ko sa'yo kung paano mabot ang goal mong 30,000 sa pamamagitan ng ganitong oras, 3 oras bawat araw, may dahilan pa ba para hindi ka magsimula ngayon? Men, screenshot mo na 'to. Sana magamit mo talaga. In-improve ko pa 'yan. 'Di ba? Lead them to a decision. Nili-lead mo siya sa sagot na, "Okey, join na ako." OTS 'yun, mens. Kapagka gano'n. Kasi nagsabi siya, eh, kumbaga, sometimes in closing, i-share ko lang sa inyo mentors 'no, sometimes when you're doing a closing part, kasi critical stage na 'yan, eh, no matter how good the presentation is, minsan overwhelming sa kanila 'yan, wala silang naiintindihan. So, ako, naging ano ko talaga ito mentors 'no, sa mga attendees natin ngayon, you're blessed, share ko lang sa inyo, ang mindset ko nun, yung presentation kasi kaya kong i-leverage, eh. Puwede kong i-play yung presentation ni mentor pitch, puwede kong pattern yan sa office, mag-IDP, something like that. Pero yung hindi magagawa sometimes yung closing. So parang ako ang naging mindset ko, kailangan maging magaling ako na closer. Kasi yung IBP puwede kong i-send, eh, may recording, eh. Pero yung closing kasi that has something to do yung parang may personal touch na siya para yung client mag-ye-yes. 'Di ba? So, hindi ko siya pupuwedeng basta iasa lang kanino, and I don't want to point fingers, "Hindi nag-join kasi hindi ka magaling na closer." Ayoko ng gano'n. So, parang I want to be, accountable dun sa tao kung bakit hindi siya nag-join. So, ako as a mentor, talagang ano, kumbaga
kung meron dito sa 5 skills na to where ito naman talaga lahat importante pero talagang pinag-focusan ko nun is closing. Kaya yun yung naging result ko. Marami akong just for you, something like that. Kumbaga, yun kasi yung pinaka ano, doon na kasi nagkakaroon ng sales. Alam mo yun, Mens. And I can say na marami akong natulungan sa team members ko because of that skills. Kasi sa kanila, yung downline mo, sa'yo magpapa-closing. Yung presentation, kaya niya nang maaral eh. Pero magpapa-share sa sa'yo. So, dapat ikaw, as a mentor, as a leader, future leader, dapat yun yung inaano mo talaga. Kumbaga, nagfo-focus ka talaga doon. And how can you help your team members? Because you have that exceptional closing skills. Parang ganun. 'Di ba? So, yun yung ano. So, thank you sa mga nanonood ngayon, 'di ba? So, yan yung ano ko, wisdom for that. Pero ito mentors, no? As you close the deal, yung tinatawag natin na power of positioning. Mens, ayan, pakita mo yan. 'Di ba? Kasi bakit? Dito sa power positioning na to, ang sinasabi ko dito, tita, actually, you will, kung next week ka magjo-join, next month ka magjo-join, that's actually same amount of money. Tama? Kung ilalabas mo na 44,800 ngayon, next month, 44,800 din yung ilalabas mo. Wala namang kaso yun. Lalo na kung di kita direct. Kidding aside, di ba? Parang ganun. So, that's the same amount of money. You know what's the difference? Tita, meron akong mga kakausapin sa mga susunod na araw. So, supposedly, mapupunta na yun sa ilalim mo. Yung isa doon, negosyante. Pero mentor sa, I don't want you to make story for this. I want you to be realistic kasi baka mamaya nag-join siya dahil sa sinabi mo tapos wala ka palang na-spill over. So, yun pa yung magiging cause ng ano nyo, ng misunderstanding, kakasimula lang ng business tapos ganun kagad. So, you have to kumbaga, you have to be realistic. Kung meron kang spill over, then do it, say it, 'di ba? So, pero ako technically, yan yung ang ibig sabihin lang po nito, yung mga succeeding na kakausapin namin, mapupunta na po sa ilalim nyo. Eh kung meron ka talagang AN code, 'di ba, na bago, may kakausapin, naku tita, eto, meron akong i-close din. Malaki ang network nito. So, may spill. Just be true. Kasi alam mo naman dito sa Young Worldwide, ayaw natin ng hype. 'Di ba? And yung spillover, hindi yan hinihingi. Okay? Meaning to say, system na yan. So kung meron, be thankful. Kung wala, then let it be. Ganun talaga, mens. 'Di ba? Nag-decide sila na mag-join right away, kaya nga they have that privilege. So, same thing lang din yung gagawin mo sa under ng organization mo. So, it's not being as mens, but wala akong spillover. Hindi siya ganun. Okay? So, if you have, be grateful. Kung wala, let it be. Minsan nga yung walang spillover, yung pa yung mabilis na napopromote. Kasi bakit? Nagbi-build siya ng left and right pantay. Yung may spillover, pilay. Isang side lang yung wino-workout kasi nga given na isang side. Yes, ito mentors, if there's one secret dito sa business natin, rank up. 'Di ba? Kailangan mo mag-rank up at para mag-rank up ka, para makahit ka ng incentive, para ka lumaki yung income mo, dapat may leader ka left and right. Gano'n siya. But for the purpose of this closing, yun yung niya. Kumbaga yung one account policy, meron tayong unlimited spillover, meron tayong strong leg retention. So that's very powerful. Ito mentors, let me share this to you. Natuwa nga ako, sabi ko grabe no, magta-topic pala ako ng IAM5 and it just happened. Parang in one day, natuwa ako kasi eto nasa bahay ako nito maaga. Anong oras ba 'to? Oh, ayan no, parang 7:21 ay 8:10 PM, parang 7 minutes ko lang siya nakausap. Tapos the following morning, pinadala ko na kaagad sa kanya yung package niya. So via Lalamove. So 7 minutes mentors na presentation and closing. Tapos ito naman si tita, ngayon kaka-receive lang ng package niya sa Pampanga, 14 minutes na presentation, silver. Tapos ito naman, 29, medyo inabot kami ng matagal kasi I was trying to upsell. 'Di ba? I was trying to upsell na silver package but it end up na copper pero okay lang din. So parang na-amaze lang ako, sabi ko grabe parang in one day, 3 close deal. Tapos parang kaya pala talaga yung short presentation. Pero ito mentors, I'm sharing this para gawin mo 'to.
'di ba? Kailangan na ng expertise dito, kaya kailangan mo magsimula. Hindi mo pa 'to magagawa right away, pero kung everyday nagpe-present ka, everyday nagko-closing ka, I'm telling you mentors, 1 year from now baka mas magaling ka pa sa'kin, 'di ba? Kasi ano siya, kumbaga every time you do such thing, 'di ba, you focus on presenting, you focus on closing, everyday ginagawa mo yun, gumagaling at gumagaling ka, eh. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng ganitong result. Pero kung bihira mo lang siya gawin mens, yung mag-present, mag-closing, it would really take time for you. Kaya nga kung feeling mo, na ano, na bakit ako nahihirapan, bakit hindi ako kumikita? Alam mo mens, minsan ang best advice that I could give you, sometimes you really have to reassess your skills. 'Di ba? Kasi nandun na, okey na, maganda na yung mindset mo kasi lagi kang present sa training. But what you are lacking is yung 20%, yung skill set. I-assess mo yun, magaling ka ba mag-prospect, magaling ka na ba mag-invite, mag-set ng schedule, mag-present, mag-closing, 'di ba? And follow, i-assess mo siya ments. Kasi yes, you can leverage that pero sa mentor mo, pero hindi kasi yung mentor mo yung magpo-prospect para sa'yo, eh. Hindi siya yung mag-i-invite para sa'yo. Puwede lang siya mag-present, puwede lang siya mag-close para sa'yo. Kung hindi ka pa marunong, 'di ba? Pero the rest, you really have to do it. Kaya kung bago kang member, ito advice lang, bago kang member, you focus first on, prospecting, inviting. Dun muna yung skills na ima-master mo kasi nga yung mentor mo will back you up sa presenting at saka sa closing. So, ikaw bago ka, prospecting ka, inviting, tapos set ka ng schedule. Sa inviting kasi kasama dun yung set schedule. Yun yung dalawang skills. Ngayon 'pag nama-master mo na, aba matututo ka na mag-present. Medyo marunong ka na mag-present, mag-closing ka na meds, 'di ba? So hanggang sa follow-up, 'di ba mentors? Kasi there's a fortune in follow-up and mind you hindi lahat nagiging OTS. So kailangan magaling ka din talaga mag-follow-up. So as previously discussed, 'di ba, ni Mentor Nikki, magaling siya sa follow-up. Ito naman yung skills niya. So ito naman medyo lacking pa ako dito kasi ano, eh, marami nga, eh, marami akong kinakausap, in a way talagang nane-neglect ko mag-follow up, parang gano'n. So, sometimes I just have to add them on Facebook para continuous siya or yun meron tayong ginagamit na system na follow-up system para automatic siya, 'di ba? Pero minsan ngayon ginagawa kong follow-up is upsell, eh, yung napa-join ko kasi I try to upsell, eh, parang gano'n. So, sa last, I am 5 natin mentor sa follow-up, showing that you are serious, 'di ba? It's very important kasi imagine if you're asking them to get a Jade package, worth it ba 'to pagkatiwalaan ng pera ko? Parang gano'n. So, meron din tayong 24 to 48 hours rule na yung excitement level ng tao as they heard the presentation na parang nag-commit sila, "Sige magjo-join ako next week." So, ano parang meron siyang 48 hours rule na yung excitement level na yun dapat nafa-follow up mo siya kaagad kasi after 48 hours mag-aano na, kumbaga manlalamig na yun. 'Di ba? So, lesser na yung chance na ma-close deal mo, 'di ba? So, ayan sabi ni Mens ano magaling si ay oo, agree ako diyan si Mens Marivic magaling mag-follow up, ang kulit niyan, ang daming kuwento niyan. So, ayan puwede niyong hingan ng tips si Mentor Marivic paano siya mag-follow up. So, may mga skills tayo, 'di ba, na kailangan talaga ma-master natin. So, kung ikaw maliit pa yung income mo then baka ito na yung sign na kailangan pala masterin ko yung closing. Kailangan pala magaling ako mag-follow up, 'di ba? Kasi clinose na ni mentor, eh, magaling yun, eh, kaso hindi ko naman na-follow, eh, malamang means prospect mo yun. Kumbaga swerte ka na kapag si mentor tumutulong pa sa pag-follow up, eh, sa pag-upsell. Pero it's really your responsibility kasi prospect mo yun, invite mo yun, ikaw talaga magfa-follow up dun mens, 'di ba? So ganun siya, ah closing a deal, 'di ba, it's a ano, kumbaga hindi yan ginagawa ng mentor mo lang, dapat dalawa kayo diyan. Kumbaga it's a teamwork para ma-close natin yung deal dun sa invite. So, ito mentors 'no, I want you to be, ah attentive to this message. So picturean niyo 'to ments para alam niyo yung ano, para let this be a reminder na lalo na sa mga bago or yun nga sa matagal na and yet mailap pa yung resulta, ito yung sabi ni Simon Chan, "Most new distributors fail in MLM because they put too much emphasis on results and not on
activity. So most people won't get results right away, but if you do the activity, prospecting, follow-up, self-development, consistently, naka-highlight yan, mens, consistently, sooner or later, you will see massive results. Ganun siya, men. So parang tama eh. Kasi bakit? Pinakitaan ka ng supercar ng mentor mo. Nagpunta ka ng office, may nakita kang supercar, sports car. Nakita mo yung income ng mga top mentors. So parang na-overwhelm ka dun sa result. 'Di ba? To the point na para makuha yung result na yon, it really took them time, years of building para magkaroon ng ganong resulta. At para magkaroon ng ganong resulta, they have to do the IM5 consistently. So wag kang ma-overwhelm lang sa result to the point na parang hindi ka na nakaka-action, na nakakalimutan mo na yung basic. Kaya nga ang topic natin, mastering the basic, which is IM5. So kung may sikreto, IM5 talaga siya, mens. 'Di ba? Yun yung pinaka-ano, kumbaga yung result that will be given if you do consistent activity every day. Yung IM5. Means that's your measurement dito sa negosyo na to, lalo na kung full-time ka. That's how you measure your productivity every day. Nakapag-IM5 ba ako? May nakausap ba ako? May bago ba akong prospect? May na-add ba ako sa Facebook ko? Meron ba akong may invite sa Unity Day, sa MVP Day? That's your measurement, means. If you are really serious about this business in getting a result, that's how you monitor yourself. Okay? So, ganun siya, men. So, hopefully, natuto ba, mentors?